Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So bigyan natin ng part 2 yung ating napag-usapan sa naunang video mga kapolitika, yung pagkapanalo pa rin ng Farm Fresh Foxes kontra dito sa Capital One. So bigyan natin ng part 2 kasi meron pong impact, malaking impact dito sa side ng Creamline Coast Smasher at Chocomocho Flying Titans yung pagkapanalo ng Farm Fresh. Kasi kahapon is nasa pang 8 itong Chocomocho, but ngayon na nanalo itong Farm Fresh Foxes ay balik sila sa pang 9. So yung top 8 ngayon is itong Farm Fresh Foxes na. But ang kagandahan naman is meron pang dalawang laro itong Chocomocho Flying Titans. Kung ikumpara mo dito sa Foxes na isa na lang yung natitira nilang laro. So either manalo or matalo sila doon, it's a game of their team na. Okay, so dito is pag-uusapan natin yung magiging laro bukas ng Creamline at Chocomocho Flying Titans kasi nababalot po ng issue at kontrobersiya ngayon. Okay, kasi alam naman natin yung naging history ng doon sa All Filipino Conference na kung saan sinasabi ng mga tao na pinagbigyan daw ng Titans itong CCS para makarga sila, makasampa sila sa top 4. Okay, and actually napag-usapan na natin yan doon sa ating mga previous video. So dito mga kapolitika is ating pag-uusapan yung tanong ng nakarami na kung saan is pagbibigyan nga ba ng Creamline itong Titans bukas, kasi doon sa All Filipino Conference is yung nasa pinaka-crucial is yung Creamline, muntikan na silang malaglag sa top 4. But ngayon itong Chocomocho naman ang nangangailangan ng tulong na kung saan sila ngayon ang nasa crucial moment. Okay, sinasabi nga ng iba ang kapalaran daw ng Chocomocho is nasa kamay ng Creamline Coast Smasher. So ito yung ating pag-uusapan kasi sinasabi natin na yung final 8 is talagang sobrang daming twist na nangyayari dito sa PVL. Ito yung sinasabi natin na pa-surprise ng ibang mga teams. Okay, just like today na kung saan is naipanalo ng Farm Fresh itong versus dito sa Capital One, na kung saan napag-usapan natin doon sa ating previous video yung ating personal view, ating personal na opinion sa naging laro. So yung tanong ngayon ng nakararami is pagbibigyan nga ba ng Creamline itong laro nila sa sa Chocomocho Flying Titans. Sa tingin ko naman mga kapolitika is parang fair lang yung maging laro nila bukas. Okay, kasi meron tayong mga nasagap na impormasyon na kung saan is baka itong si Cici Rondina daw at si Jem Magalansa is hindi pa rin makakasampa dito sa kanilang club team dahil wala pang go signal mula dito sa kanilang PNVF. Okay, kasi malaking bagay sana yun kung andito si Cici Rondina. Okay, at nakikita natin na medyo exciting itong maging laro bukas ng Creamline versus sa Chocomocho Flying Titans kasi bakit natin nasabi mga kapolitika na baka maging patas lang or hindi pagbibigyan ng Creamline itong Titans, pareho naman yung kailang kumpanya. Kasi sa nakikita ko dito is naghahabol rin itong Creamline na mapasali sila sa top 4. Kasi technically pag nasa top 4 sila ay yung mga kalaban nila yung mga bottom 4, yung mga mahinang nasa baba. Okay, but then again as we speak ngayon kasi parang hindi na ganoon yung naging sitwasyon kasi even nasa baba na yung team ay kaya pa ring talunin yung nasa taas. Okay, so medyo delikado pa rin yung nasa taas, most especially itong Petrogas. Okay, kasi meron tayong nakita na interview ni Wilma Salas doon sa pagkatapos ng laro nila kontra dito sa Creamline Coast Smasher. Ang sinabi ni Wilma Salas ay tapos na daw yung kanyang adjustment period. So ibig sabihin lang po nun ay makita pa daw tayo ng pangmalupitang Wilma Salas sa mga susunod na laro, which is ito yung kung makakasagupa ulit nila yung Creamline Coast Smasher. So dito mga kapolitika, posible din ba na yung pangalawang tanong is posible rin ba na pagbibigyan ng Creamline itong Titans? Okay, so tingin ko mga kapolitika posible yon, but again yung pinakauna nating nakikita is baka maging patas lang, but yung pangalawa is posible na pagbibigyan kasi kakausapin ng management niyan kasi iisang kumpanya lang naman sila o ikaw magpatalo ka
ikaw is magpanalo ka. So pwedeng ganun ang maging laro kasi hindi lang naman sa mga local na game nangyayari yung ganun, even nga sa mga di ba, sa mga international events merong mga ganun na nangyayari. Okay, so depende na lang po yun sa usapan kasi hindi naman natin alam kasi napag-alaman natin na itong Creamline at Chocomocho pala ay nagkakaroon ng yan, mga tune-up games off-cam. So ibig sabihin is nagtitrain sila bawat isa. So ang talaga dito ay talagang best of the best yung ipapakita nila dito sa Creamline. Kailangan yung top of their performance yung ipapakita nila. At the same time dito sa Chocomocho talagang yung best of the best of their performance yung ipapakita nila, or else malalaglag sila dito sa top 8. Meron nga mga nagsasabi na dapat bumawi na lang sa next season itong Chocomocho Flying Titans, na kung saan naging lesson learned na sa kanila itong kanilang pinakamalaking problema ngayon na itong kanilang import, na kung saan is hindi nga umuusa dito sa kanilang team. So kumbaga sa sunod na season is bumawi sila. So bumawi, which means kumuha sila ng magaling na import, at the same time kailang puspusan yung training mga kapolitika. Okay, so it's part of their strategy na ito ay kailang kapupulutan nila ng aral sa mga susunod na season. But then again, bukas yung maging laro mga kapolitika is panghuli itong maging laro ng Chocomocho Flying Titans versus dito sa Creamline Coal Smasher. So nasa 5 PM yung laro nila. So ito yung ating aabangan. Now, bakit rin natin nasabi na posible na na pagbibigyan ng Creamline itong Chocomocho Flying Titans mga kapolitika? Kasi lagi nating sinasabi dito sa ating YouTube channel na itong Creamline at Chocomocho, pag sila naglalaro dyan, laging puno yung upuan. So kumbaga part ng business na dapat isali sila dito sa Final 8 kasi nga sila yung bumubuhay dito sa volleyball league sa ating bansa. So mga kapolitika, again, wala pa rin sila dyan magalansa. Sila sisirundin na bukas sa may laro dito sa nagaganap na PVL Open Conference. At wala pa rin go signal yung mga ibang team ng Team Alas na pababalikin dito sa kailang club team. So nakakalungkot po yun mga kapolitika kasi nga inaasahan na nga ng mga supporters ng Chocomocho Flying Titans na makakabalik na itong kailang mga hinangaan na players mula dito sa ating national team. But then again, wala tayong control, so abangan lang natin yung maging laro nila bukas kahit wala itong kailang isa sa mga key players. So yung tanong na iiwan natin dito sa ating vlog or sa ating video mga kapolitika ay, sa tingin nyo ba pagbibigyan ng Creamline Coal Smasher na maipanalo ng kailang sister team itong laro nila bukas kontra sa Chocomocho Flying Titans? Mananalo kaya itong Chocomocho Flying Titans kontra sa Creamline Coal Smasher? Kayo na po ang bahalang humusga mga kapolitika. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.